Mga kabayan, breaking news. Ikinagulat ng publiko ang agad na kumalat sa social media ngayong araw, August 26, na sinibak mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto itong si Philippine National Police sa PNP Chief Nicolas Torre III matapos lamang ang halos 3 buwang paninilbihan. Kinumpirma ito ni Executive Vice Secretary Lucas Bersamin sa isang opisyal na liham na may pesang August 25, kahapon po yan. Si Torre ay umupo bilang PNP Chief noong Hunyo 2024 at agad naging sentro ng atensyon dahil sa kanyang naging papel sa ilang malalaking operasyon ng kapulisan. Kabilang dito ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong Marso at kay Apollo Quiboloy noong September ng parehong taon. Nakatutok ngayon ang publiko kung sino ang itatalaga bilang susunod na PNP Chief at kung paano ito makakaapekto sa direksyon ng mga programa at operasyon ng PNP. Naku po, inang! Pinakamalaking balita ngayon! May sinibak! May sinibak sa PNP! Sino ang sinibak? RH14, Let Narciso! Come let! Sinibak si General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring nakapirma sa lumabas na papel mula sa Office of the President. Inatasan rin si Torre na tiyakin ang maayos na turnover ng lahat kabilang ang mga dokumento at impormasyon para sa tuloy-tuloy at epektibong paghahatid ng serbisyo ng PNP. Sino kapalit? Sino kapalit? May kapalit? Yes. Ha? Sino kapalit? Wala pang binanggit. Yung papel pa lang, yung lumabas, Anthony at Jerry. Wala pang, yung dahil. Reason. Basta maikli lang yung nakalagay sa papel na inilabas ng Malacanang. Yung relief order. Oo, yun lang. Okay, thank you. Dahil dito, tila nagbubunyi ngayon ang mga DDS supporters at mga buzzer ni Torre. Partikular ang buong pamilya ng mga Duterte na matatanda ang nagkaroon ng matinding hidwaan sa pagitan ni Torre at Davao City Mayor Pulong Duterte, kung saan ay nauwi pa nga sa hamunan ng boxing na naging malaking usapin sa social media. Ano kaya ang tunay na dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at bigla ang sinibak sa pwesto itong si General Torre? Ito ay sa kabila ng mainit na isyu ngayon kaugnay sa investigasyon ng mga ghost projects sa flood control sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan ay kinasasangkutan ng mga kontraktor at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang na nga dito ang DPWH at ilang mga congressman. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Pabor ba kayo sa pagsibak sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito kay PNP Chief General Nicolas Torre III? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan natin tutukan upang maalagaan ang ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kung paulit-ulit ito'y pinapalampas natin, unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Naniniwala naman si Senator Fan Peloping Lacson na kailangan munang pag-aralan pa ang panukalang huwag munang maglaan ng pondo para sa flood control projects sa national budget para sa taong 2026. Ibinabala ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian na gagawing zero ang ilalaang budget sa flood control projects sa gitna ng issue sa mga proyekto. Sa 2026 proposed national budget, nasa 275 billion pesos ang alokasyon ng Department of Budget and Management o DBM. Kung puro tayo may bagyo at kailangang i-repair yung mga ibang flood control projects, wala tayong budget, paano? Kailangan pag-aralan mabuti. Ang kailangan dito is
back to the drawing board, yung DPWH, magsagawa ng yung talagang master plan, integrated, hindi yung patsi-patsi. Dismayado si Senador Ping Lacson kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan sa kanyang pagpilit na isolated case ang katiwalian kaugnay ng mga flood control project sa Bulacan. Ayon kay Lacson, ipinapakita ng pahayag ni Bunoan na hindi siya maituturing na mabuti o epektibong pinuno kahit na walang narinig na masamang salita ang senador tungkol sa kalihim. Binatikos din ni Lacson ang pahayag ni Bunoan na walang ghost project sa Sitio Dike, Barangay Apitong, Nauan Oriental, Mindoro. Ayon kay Bunoan, sa isang panayam, ang proyekto ay umunay nasa Barangay Apitong at maaring nagkaroon lamang ng miscommunication tungkol sa lokasyon. Git ni Lacson, ang impormasyon niya tungkol sa Sitio Dike Ghost Project na binanggit niya sa kanyang privilege speech noong August 20 ay batay mismo sa mga dokumento sa website ng Department of Public Works and Highways at sa grid coordinates mula sa Sumbong sa Pangulo website. Kaya malinaw niya na ang katiwalian sa mga flood control projects ay hindi isolated case. Ang opisina pa lang niya, marami na raw nakitang maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro, La Union at Pampanga sa random sampling nila. Nag-random sampling lang kami kasi in-anticipate ko na. Kasi ang nauna namin, Oriental Mindoro. So tapos na sana, ang dami namin mga curious na stories doon. Pero sabi ko, pag nag-confine tayo sa Oriental Mindoro, tiyak ang sasabihin ng DPWH, isolated case. So what we should do is to do several case studies. Punta tayo sa ibang lugar, kaya napadpad sa Bulacan, sa La Union, sa Pampanga. Okay. Aside from Oriental Mindoro. Ganun na nga sinabi ni Secretary Bonon isolated case, and I watched him in a TV interview. Dinidebunk niya pa yung ghost project do sa Sitio Dike. Sabi niya, mali-mali raw, miscommunication, parang sinasabi niya, hindi totoong may ghost project do sa Sitio Dike dahil sa report daw niya wala. Hindi niya alam yung aming mismong record called from the DPWH website as well as do sa Sumbong sa Pangulo website. Malinaw yun na nandun yung description ng project, Sitio Dike. Una nang iginit ni Lacson na dapat may malalaking personalidad na makasuhan, ma-prosecute, mahatulan at makulong upang magsilbing halimbawa sa iba sa gitna ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Binigyan din ng senador na kung walang katiyakan ng pagpaparusa, magpapatuloy ang korupsyon kasabay ng patuloy na pagkasayang ng buwis ng taong bayan. Malagaan niya ang certainty of punishment at pananagutan upang mapigilan ang mga dating lumalabag sa batas at maiwasan ding tularan ng iba. Nananawagan ang Citizens War Against Corruption movement kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng isang independent fact-finding body para magsagawa ng investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon sa grupo, hindi dapat ibigay sa mga mambabatas ang investigasyon kaugnay sa mga maanumalyang mga proyekto. Ito'y dahil garapala na ang korupsyon ngayon sa gobyerno. Tanong naman ni Attorney J.V. Bautista, Secretary General ng United Nationalist Alliance, paano mag-iimbestiga ang Kongreso at Senado kung ang sarilian niya nila ang nakikinabang sa mga proyektong ito? Ngayon, dapat talaga magkaroon ng honest to goodness na investigation. At para mangyari yon, kailangan independent investigating body na komposisyon ng mga kinatawan ng ating mga mamayan. At hindi ang mga congressman at mga senador ang mag-iimbestiga na sila naman ay puro mga akusado rin. Yun ang ating dapat gawin. You tell me, paano nilang iimbestigahin yung mga samahan nila? So hindi mangyayari. Magtatakipan sila. That is why this is an exercise in futility kung sila mismo mag-iimbestiga sa mga sarili nila. At maiimbestiga pati yung mga pamilya nila at yung mga best friend nila ng mga kontratista at yung mga alaga nila mga district engineer sa DPWH. Breaking news po. Kakalabas lang ng balita. O, ako lang nakarinig ngayon lang. Narinig ko po sa radyo, no, sa DCMM at saka sa DCWP, no, na ito pong si General Torre ay nirelieve. Malamang magpalakpakan yung mga DDS, mga solid DDS. Nirelieve po ng Malacanang sa kanyang posisyon bilang PNP chief.
At hindi naman po sinabi kung ano ang dahilan. Basta po turn over na sa kanya yung mga dokumentong hawak niya, yung mga trabahong hawak niya ay turn over na. So, palakpakan. Yan kasi sobrang taas tingin sa sarili, sobrang taas ang tingin sa sarili. Akala niya, porque naging PNP chief na, wala nang mas mataas sa kanya. Pero yung mga niya, si Remulla, alam naman natin lahat, napakalakas nitong dalawang Remulla dyan sa Pangulo. Okay, baka ni-request ni DILG. Baka na nga, hindi ako sigurado. Napalitan na yan. Akala yata niya, close siya sa presidente. Hindi niya alam, parang ginamit lang siya para makuha si Kibuloy at si PRRD. Ginamit lang siya, ginawa siyang tuta. Baka lang mamaya ma-cyber libel tayo baka ganun ang ginawa sa kanya. Ngayon, pinasarap lang ng konti sa kanya na ilang buwan ng pagiging chief. Ayan. Susunod muna kasi bago sumuway. Nasa role naman ninyo yan Sunod muna bago suway. Sabagay, nakasunod na siya. Anyway, itong kay Congressman Libiste, shout out kay Congressman Libiste. Saludo sa'yo. At kay Anes na congressman. Ino-opera siya ng pera. 360 million ang ino-offer sa kanya ng district engineer ng sa Batangas, sa Balayan yata yun. Balayan, Batangas. Sa District 1. No-opera siya ng pera para huwag nang imbestigahan yung mga project. At kanina narinig ko rin sa radyo na ang sabi ni Congressman Libiste, yung pala yung mga under construction, kumbaga sa work in progress, yung nagbigay sa kanya ng pera, nakalagay doon sa supot yung pera, ibigay sa kanya ng district engineer, at galing daw yon sa mga contractor, kumbaga sa SOP. Bagong congressman lang to si Libiste, kakaupo lang yan, kakapanalo lang, so hindi pa siya pamilyar sa mga ganon, kaya nagulat siya bakit may ganon. At sabi naman niya, iimbestigahan niya lahat. Sana lahat ng congressman na maaring tumatanggap ng SOP ay maimbestigahan at makasuhan na rin. Yun lamang po, at binalita ko lang, ang balita ko talaga yung pagkaka-relief, pagkakasibak. Malamang tontuwa itong mga DDS. Okay, pag-usapan natin ngayon bigla ang pag-relieve kay General Torre. Ano ang dahilan? Okay. Ito, nag-message sa akin yung isa kong masugid na subscriber. Sabi niya, General, ba't na-relieve si General Torre? 2 months pa lang siya sa serbisyo, relieve kaagad. Akala ko ma-reach niya ang 2 years in service. Sir. So, ako, nakita ko na posibleng mangyari ito. Opinion ko lang ito ang isa sa mga dahilan. Yung nangyari sa hindi niya pagsunod sa kautusan ng National Police Commission. Bilang PNP chief, merong order ng PNP chief, binalasan niya ang mga top PNP officials. Yung si General Nartates, inalis niya bilang number 2, second highest ranking PNP, Lieutenant General Nartates, siya ang Deputy PNP Chief for Administration. Nirelieve niya, inilagay niya bilang Area Police Commander sa Western Mindanao. Tapos si Lieutenant General Banak, ang ipinalit niya bilang number 2, highest ranking PNP. Then may mga iba pang opisyal. Normal yan, ginagawa ng PNP Chief. Halos lahat ng PNP chief, pag upo nila, ganyan ginagawa, binabalasa. Okay. Ngayon,
ang National Police Commission, chaired by the Secretary of DILG, mayroong kapangyarihan to review yung mga ganong reassignment o order na ini-issue ng PNP chief. Nakalagay yan sa batas. So, ang National Police Commission nagpalabas ng resolusyon. Pinapabaliwala yung order ni General Torre, yung balasahan niya ng mga police generals. So, ang resolusyon ng National Police Commission, inuutosan si General Torre na ibalik niya si Lieutenant General Nartates as Deputy PNP Chief for Administration. Ibalik niya. Hindi siya sumunod. Instead na sumunod sa resolution ng National Police Commission, ang nangyari, ang 18 police regional directors nag-issue ng statement, parang manifesto, na they are one, they are united with their PNP chief, na so nagkaroon na ng conflict of, anong tawag doon? Turf war ang tawag sa Billionaire News Channel na unang nagbalita yan. Nagkaroon na ng bangayan ng authority. So, sino na ang masusunod? Ang National Police Commission o ang PNP Chief? Yan. Kaya ako, bago lumabas tong balita ito, nag-iisip, ano na kayang nangyari, ha? Kailang napupursight ko na. Magkakaroon talaga ng banggahan. Sino ang bibigay? Sino ang masusunod? Okay, so, ang desisyon, presidente. So, ito, analysis ko lang, opinion ko lang ito. Ayaw magpatalo si Secretary. Kasi pag hindi susundin yung NAPOLCOM resolution, ang mapapahiya ang NAPOLCOM. Ang mapapahiya yung chairman ng NAPOLCOM na si Secretary John Vic Remulla. Kung ako ang secretary ng hindi pwede yun. It's either aalis na lang ako as secretary ng aalisin ako or siya ang alis. Dalawa lang yan. Yan ang tingin ko, analysis ko lang ito, ha. Kaya, siguro, again, speculation ko lang ito, kasi hindi man, si Secretary Remulla, ulitin ko, kung ako ang Secretary Remulla, punta na ako sa presidente. Alter ego ng presidente ang DILG. Secretary. Magreklamo ako. Sir, ano bang nangyari kay General Torre? Ayaw man niyang sundin yung National Police Commission, what's the use na mayroong National Police Commission? Ang mandate ng National Police Commission is to oversee the operations of the PNP. Kaya nga National Police Commission So, reklamo ako. Yun. Most likely, nagreklamo yung NAPOLCOM, nagreklamo yung mga commissioner, kasi si General Torre, kasama rin siya sa commission. Doon sa resolution, siya lang hindi pumirma. Yung, I think, 4 na commissioner, pumirma lahat. Isinantabi, binaliwala ni General Torre, malaking bagay yun. And then, nag-decide ang presidente, sino ngayon ang pipiliin niya? Si General Torre, na sumunod sa utos niya na nag-ano sa KOJC, dahilan para mag-surrender si Kibuloy, tapos PRRD. In fairness, marami ang naitulong ni General Torre kay PBBM.
Kaya lang, sino ngayon ang mas mabigat sa presidente? Sino ang paboran niya? Ang PNP chief o si Secretary Remulla, John B? Kaya ang alam ko, malaki ang utang na loob ni PBBM sa mga Remulla. Kasi nung election 2022, ang Cavite, second vote-rich country in the Philippines, next to Cebu. Ang laki ng lamang ng Uniteam. Ayan. Kaya, tingnan nyo, magkapatid na Remulla, dalawang sekretary. Ayan. So, yun po ang aking opinion, analysis na